Naramdaman mo na ba na ang iyong puso ay dinadala ng bigat na napakabigat para dalhin? Nararamdaman mo ba na ang kalungkutan sa loob mo ay lumampas sa pagtanggap nito, nagtagal pagkatapos mong bumulong ng hindi mabilang na mga panalangin at pagpatak ng walang katapusang mga luha? Hinahanap-hanap mo ang mga araw na hindi mo na kailangan pang tiisin ang sakit at sakit. Kung ikaw yon, hindi ka nag-iisa. Ang buhay ay nagpaparamdam sa atin na ang gabi ay hindi kailanman magbibigay daan sa umaga at ang lambak ay umaabot magpakailanman. Ngunit ngayon, nais kong marinig mo ang isang bagay mula sa puso ng Diyos, matatapos ang iyong malungkot na mga araw pagkatapos mong panoorin ito. Binabati kita sa paghahanap ng video na ito. Ito ay isa pang hakbang upang makapasok sa iyong panahon ng walang limitasyong kagalakan. Hayaang lumubog iyon sandali. Ito ay hindi lamang isang hiling, may pag-asa na pag-isip o isang motibasyon na pananalita upang itaguyod ka. Ito ay isang banal na pangako. Sinasabi ng Diyos, nakikita kita, nakikilala kita, at dinadala kita sa isang panahon ng kagalakan. Masyado bang maganda para maging totoo? Marahil ay naging pamilyar na ang iyong kalungkutan na ang saya ay parang banyaga. Ngunit manatili sa akin dito, habang nagpapatuloy kami sa paglalakbay na ito ng pagdadala sa iyo sa pagsasakatuparan ng katotohanan ng Diyos para sa iyong buhay. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa at ay click ang notification button. Alam mo bang nakikita ka ng Diyos? Alam kong gusto mong mabilis na tumango bilang sang-ayon, ngunit magpapasalamat ako kung maaari kang maglaan ng ilang sandali at pag-isipan ito ng malalim. Tumingin sa paligid mo sa lambak na iyon at suriin kung nababatid mo na may mga banal na mata na nakakakita sa iyong sakit at paghihirap. Tulad ng karamihan sa mga tao, malamang na naniniwala kang nakikita ng Diyos ang lahat sa teorya. Gayunpaman, ang pahayag na iyan ay hindi pa dapat maging matatag na katiyakan sa iyong puso, na wala kang pinagdadaanan na hindi alam ng Diyos. Sinabi ni David, "Saan ako pupunta mula sa iyong espiritu? Saan ako makakatakas mula sa iyong presensya? Kung aakyat ako sa langit, nandoon ka. Kung gagawin ko ang aking higaan sa kailaliman, nandyan ka. Kung bumangon ako sa mga pakpak ng bukang liwayway. Kung manirahan ako sa malayong bahagi ng dagat. Kahit doon ay gagabayan ako ng iyong kamay. Hahawakan ako ng iyong kanang kamay. Kung sasabihin ko, tiyak na itatago ako ng kadiliman. At ang liwanag ay nagiging gabi sa paligid ko. Maging ang kadiliman ay hindi magdidilim sa iyo. Ang gabi ay sisikat tulad ng araw. Sapagkat ang kadiliman ay parang liwanag sa iyo. Alam mo ba ito? Kahit sa apoy na yon, nakikita niya. At hindi dahil nakikita kanya na nag-iisa, nariyan siya kasama mo. Ang mga mata ng Diyos ay nasa iyo, ang kanyang mga tainga ay nakikinig sa iyong mga panalangin. Sina Shadrach, Meshach, at Abednego ay itinapon sa apoy bilang parusa sa kanilang pananampalataya. Hulaan kung sino ang nagpakita sa apoy bago sila napunta dito. Diyos. Nariyan siya, at alam niya ang lahat ng iyong mga paghihirap. Ayaw niyang mag-isa mong tiisin ang sakit at hirap. Binabanggit ng Biblia ang tungkol kay Hagar, isang babaeng nadama na hindi nakikita at itinapon. Kadalasan, kapag nagbabasa ka ng Biblia sa pamamagitan ng lens ni Sarah, malamang na nasa panig ka niya. Ngunit maaari mo bang suriin mula sa pananaw ni Hagar ng isang minuto? Siya ay isang batang babae lamang na nagtatrabaho bilang isang katulong, tama na yon. Ngunit hindi niya hinayaan na pigilan siya nito sa pag-unlad. Malamang na siya ay maganda, kaaya-aya, at ang pinakamahusay sa mga alipin para si Sarah ang pumili sa kanya upang magkaroon ng anak sa kanyang asawa. Bagamat hindi iyon isang malaking bagay noong mga panahong iyon, isipin kung ano ang maaaring pinagdaanan niya na kailangang ipasa ang sarili sa bagay na iyon. Malamang na nahuli siya sa sandaling iyon at nagsimulang mag-ayos, at kaagad, sinimulan siyang tratuhin ni Sarah. Napakahirap para sa kanya na makayanan, lalo na dahil buntis siya, kaya kailangan niyang tumakas. Sa kanyang pinakamadilim na sandali, nakilala siya ng Diyos at inihayag ang kanyang sarili bilang El Roi, ang Diyos na nakikita.
Ang Diyos ay tumayo sa tabi niya sa sandaling iyon at nangakong iingatan ang kanyang binhi at gagawin siyang dakila. Hindi siya gaanong matuwid, ngunit narito ang Diyos na nagpapakita sa kanyang oras ng pangangailangan. Kung nakita ng Diyos si Hagar, isang itinapon, nakikita ka rin niya. Nakikita niya ang iyong mga paghihirap, luha, at tahimik na pag-iyak sa gabi. Alamin na wala sa mga ito ang nakataka sa kanyang pansin. Kapag dumaranas ka ng kalungkutan, madaling makaramdam ng hindi napapansin, parang umuusad ang mundo nang wala ka. Ngunit ang Diyos ay hindi walang malasakit. Ang sabi ng Biblia, ang Panginoon ay malapit sa mga bagbag ang puso at inililigtas ang mga nasisiraan ng loob. Ang iyong kalungkutan ay hindi nakikita sa Kanya. Mas malapit na siya sa iyo ngayon kaysa dati. Ang pagkaalam na nakikita niya ang lahat ng iyong pinagdadaanan at mas malapit sa iyo sa sakit ay nakaaliw. Gayunpaman, maaari kang naroroon na nagsasabing, gusto ko pa. Kasama ng mga disipulo si Jesus sa bangka, ngunit hindi sila nasisiyahan dahil hindi siya bumangon sa okasyon. Marahil ay nararamdaman mo na hindi mo dapat naranasan ang lahat ng iyong pinagdadaanan kung kasama mo ang Diyos. Ngayong narinig mong nariyan siya muli, nagtataka ka kung ano ang ginagawa niya doon. Hindi niya ginagalaw ang mga bundok, pinapagulong ang mga bato, inaalis ang utang, sakit, pagkabigo, at lahat ng bumabagabag sa iyo. Bueno, dahil hindi siya kumikilos kung paano mo siya gustong gawin, hindi ito nangangahulugan na hindi siya gumagalaw. Ang sabi ng Biblia, sa lahat ng bagay may panahon. Isang panahon para sa bawat layunin sa ilalim ng langit. Nagbabago ang panahon. Ang taglamig ay nagbibigay daan sa tagsibol. Ang gabi ay nagbibigay daan sa umaga. At ang kalungkutan ay magbibigay daan sa saya. Ito ay hindi lamang patulan na wika, ito ay isang espiritual na katotohanan. Idinisenyo ng Diyos ang buhay upang gumalaw sa mga ikot, at ipinangako niya na ang kalungkutan ay hindi magkakaroon ng huling salita. Isipin ang awit 35. Ang pag-iyak ay maaaring tumagal ng isang gabi. Ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Iyan ay hindi isang siguro o isang posibilidad, ito ay isang katiyakan. Dumating ang umaga. Darating si Joy. Ang iyong sakit sa puso ay may expiration date. Sa katunayan, ang pagkaalam na matatapos ang kalungkutan ay hindi palaging nagpapadali sa kasalukuyang sandali. Depende sa kung paano mo ito titingnan, maaari pa itong maging mas mahirap. Ang sabi ng Biblia, ang pag-asa na ipinagpaliban ay nagpapahina ng puso. Ang paghihintay ng pagbabago ay maaaring magparamdam sa paglalakbay sa lambak na walang katapusan, at kung minsan, natutukso kang mawalan ng pag-asa. Ngunit narito ang tungkol sa mga lambak. Hindi nila inilaan na maging iyong patutunguhan. Ang mga ito ay isang daanan, isang ruta patungo sa isang bagay na mas malaki. Sinasabi ng awit 23:4. Kahit na naglalakad ako sa pinakamadilim na lambak, hindi ako matatakot sa kasamaan. Dahil ikaw ang kasama ko. Pansinin ang salita sa pamamagitan ng hindi ka nananatili sa lambak na dadaanan mo ito. And guess what? Hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay lumalakad kasama mo, ginagabayan at pinalalakas ka sa bawat hakbang ng daan. Minamahal, nais kong hawakan mo ang katotohanan ito at huwag mong hayaang mawala ito sa iyo. Matatapos ang iyong malulungkot na araw. Ito ay hindi dahil ang buhay ay otomatikong aayusin ang sarili nito, ngunit dahil mayroon kang isang Diyos na nagmamahal sa iyo ng lubos at aktibong gumagawa para sa iyo. Siya rin ang Diyos na ginawang pagpapala ang pagtataksil kay Joseph, ang pagluluksa ni David sa pagsasayaw, at ang krus sa isang walang laman na libingan. Siya rin ang Diyos na nagpabago ng sitwasyon sa Samaria sa magdamag, nagpunta sila mula sa matinding taggutom hanggang sa kasaganaan sa isang araw. Siya rin ang Diyos na nagpapanatili sa mga Israelita sa Goshen, habang ang Ehipto ay nagtiis ng matinding salot. Inilabas niya sila at dinala sa ilang. 40 taon ay parang isang mahabang panahon, mahaba at walang katapusan ang paglalakbay, ngunit sa huli, dinala niya sila sa mayamang lugar na iyon.
Maaaring mahaba ang gabi, ngunit malapit na ang umaga. Naririto na ang kagalakan, at malapit na ang paggaling. Inilabas ka na niya, bakit hindi ka magtiwala sa kanya na tapusin ang kanyang nasimulan? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay tungkol sa Diyos, hindi siya gumagawa ng hindi kumpletong trabaho. Kaya lakasan ng loob, patuloy na lumakad, patuloy na magtiwala. Ang iyong kwento ay hindi pa tapos, at ang iyong pinakamagagandang araw ay nasa unahan pa. Sinasabi ito ng Diyos, at hindi niya sinisira ang kanyang mga pangako. Kapag ang kalungkutan ay nakakaramdam ng labis, madaling isipin na kailangan mong dalhin ito ng mag-isa. Ito ay isang kasinungalingan mula sa dyablo, at isa sa kanyang mga panlilinlang upang patuloy kang magsikap ng walang layunin habang pinapanatili kang nakakulong sa dagat ng kalungkutan. Natanong mo na ba sa sarili mo kung bakit ka malungkot? Matutuklasan mo na ito ay dahil nakikita at nakatuon ka sa mga bagay na hindi gumagana. Napakaraming gagawin mo sa kaunting oras, kaunti o walang mapagkukunan, walang kaibigan, walang koneksyon, at nalulula ka. Minsan sinusubukan mo at hindi mo nakuha, at naririnig mo ang bulong na yon ay dahil hindi ka sapat. Ito ay nag-iwan sa iyo ng kalungkutan at nagpapahina sa iyo ng lahat ng kagalakan. Gayunpaman, mangyaring pahintulutan akong ipakilala sa iyo ang isang mas mataas na paraan ng pamumuhay. Bago ako magpatuloy, hindi ito para pawalang bisa ang iyong nararamdaman. Magtiwala ka kapag sinabi kong alam ko ang nararamdaman mo. Ako ay naroon. Ako ay nasa madilim na lugar kung saan ang buhay ay tila napakabigat, kung saan ang mga problema ay nagbigay daan sa mas makabuluhang mga isyu, at kung saan nadama kong kailangan kong pasanin ang bigat ng mundo sa aking mga balikat. Gayunpaman, hindi ako nanatili sa lugar na yon magpakailanman. Dumating ang oras na tumama sa akin ang liwanag. Ito ang parehong bagay na ginagawa ng Diyos para sa iyo ngayon. Siya ay nagniningning sa sakit na yon at ipinapaalam sa iyo na hindi mo kailangang tiisin ito ng mag-isa. Sinasabi ni Jesus, namatay ako kaya hindi mo na kailangang maranasan pa ito. Isipin na nagsusumikap para mabayaran ang lahat ng mga utang at mag-ipon para sa iyong mga anak upang makuha nila ang pinakamahusay sa buhay, para lamang sa kanila na piliin na magdusa para sa mga bagay na binayaran mo na. Gaano ka magiging heartbroken? Ito mismo ang nararamdaman ni Jesus ngayon. Nasugatan na siya kaya hindi ka magdadala ng sugat. Nabugbog siya kaya hindi ka dumaan sa sakit. Dinala niya ang pasanin para magkaroon ka ng kapayapaan at binili ang iyong kagalingan sa pamamagitan ng kanyang mga latay. Ano ang dapat mong gawin ngayong kailangan mong harapin ang lahat ng mga bagay na ito? Kailangan mong ibigay ang lahat sa Kanya. Sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba sa puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madali ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin. Ang tawag na ito ay hindi lamang para pasayahin ka, ito ay isang tawag sa pagkilos. Ito ay isang tawag sa desisyon. Maaaring alisin ng desisyong ito ang iyong kalungkutan at tuluyang isara ang kabanatang iyon sa iyong buhay. Baka isipin mong imposibleng magkaroon ng masayang buhay. Gayunpaman, kapag hinayaan mong pasanin ng Diyos ang lahat ng iyong mga pasanin, malalaman mo na matagal mo nang binabago ang iyong sarili. Sinusubukan mong gawin ang mga bagay ng nakapag-iisa gamit ang iyong lakas at karunungan. Hindi inaasahan ng Diyos na dadalhin mo ng mag-isa ang iyong kalungkutan. Nais niyang manalig ka sa Kanya, ibuhos ang iyong puso sa panalangin, at magtiwala na Siya ay gumagawa sa likod ng mga eksena kahit na hindi mo ito nakikita. Nangako ang Diyos, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang maglupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan, aalalayan kita ng aking matuwid na kanang kamay. Natatakot ka dahil hindi ka pa kumpiyansa na Siya ay kasama mo, o hindi mo alam ang kapangyarihan na dala ng Diyos na nagsasabing Siya ay kasama mo. Isipin ang pinakamayaman o pinakamaimpluwensyang taong kilala mo. Ilarawan ang iyong sarili sa tabi nila.
Ngayon sabihin mo sa akin, ano ang nararamdaman mo? Ang iyong takot at kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap, probisyon, at pag-aayos ay mababawasan. Ito ay isang lalaking katulad mo. Ngayon isipin ng Diyos, ang may-ari at may-ari ng sansinukob, sa tabi mo na tinutulungan ka. Isipin ito hanggang sa makita mo ito, at magpaalam ka sa takot, na nagbubunga ng kalungkutan, at iba pang negatibong damdamin. Sinasabi ng Biblia na tiniis ni Jesus ang krus para sa kagalakan na iniharap sa kanya. Alam niya na ang kanyang pagdurusa ay hahantong sa isang bagay na maluwalhati. Sa parehong paraan, ang iyong kalungkutan ay hindi walang kabuluhan. Sinasabi ng Roma 8:28, at alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ginagamit ng Diyos kahit sa panahong ito para hubugin, pinuhin, at ilapit ka sa Kanya. Sa pagtatapos ng season na ito, magkakaroon ka ng patotoo na magpapasigla sa iba. Masasabi mong, nakapunta na ako doon. Naramdaman ko ang bigat ng kalungkutan, ngunit pinalampas ako ng Diyos, at ganoon din ang gagawin niya para sa iyo. Ang iyong buhay ay nagiging isang testamento na ang Diyos ay talagang tapat. Ngunit alam mo ba na hindi mo kailangang pumunta sa kabilang panig ng mga bagay upang maranasan ang kagalakan? Kahit na sa panahon ng sakit na iyon, maaari ka pa ring magpalamon sa walang limitasyong kagalakan ng Diyos na walang hangganan. Kita mo, ang kagalakan ay hindi isang pakiramdam, ito ay isang maayos na estado ng pahinga. Hindi ka natutuwa dahil nangyari ang lahat sa gusto mo, gayunpaman, natutuwa ka dahil alam mo na ang hinaharap para sa iyo ay mas mabuti at mas makabuluhan kaysa sa lahat ng iyong pinagdadaanan sa kasalukuyan. Sina Pablo at Silas ay inihagis sa bilangguan. Naunawaan ng mga lalaking ito na ang kanilang sitwasyon ay hindi sapat upang diktahan kung ano ang kanilang reaksyon. Pinili nila ang kagalakan at nagpakasarap dito, umaawit at nagpupuri sa Diyos habang nakakulong. Isipin kung kailangan nilang maghintay na palayain bago magsaya. Ikaw ay naghihintay na matanggap ang mensahe na nakuha mo ang trabaho bago magsaya. At iyon ang dahilan kung bakit ang kalungkutan ay ginawa ang iyong puso na isang permanenteng tahanan. Ipagpalagay na makikita mo ito na dumarating sa mga mata ng pananampalataya at nagagalak sa katapatan ng Diyos. Sa kasong iyon, inilunsad mo ang iyong sarili ng isang hakbang na mas malapit sa pagkakaroon nito. Sinasabi ng Biblia, sabihin ng may kagalakan na kukuha ka sa mga balon ng kaligtasan. Ang iyong kagalakan ay mahalaga sa lahat ng iyong matatanggap mula sa Diyos. Ang iyong kagalakan ang siyang nagdadala ng lahat ng gusto mo. Huwag kalimutan ito, ganyan kalakas ang kagalakan sa iyong paglalakbay. Kung wala ito, hindi mo rin matatamasa ang presensya ng Diyos dahil puno ng kagalakan ang Kanyang presensya. Kapag ikaw ay masaya, ikaw ay nasa Kanyang presensya. Ang pagsasabuhay ng kagalakan sa bawat sitwasyon ay laging nagpapanatili sa iyo sa presensya ng Diyos. Ang dyablo ay nakikipaglaban sa iyong kagalakan dahil sa kung gaano ito kahalaga. Naisip mo na bang itanong kung ano ang mapapakinabangan ng dyablo sa pamamagitan ng pagpapalungkot at pagkabalisa sa iyo? Nakuha niya ang pagkawala ng iyong kagalakan. Kapag nawala ang kagalakan, wala ka sa presensya ng Diyos at nasa isang mahinang lugar kung saan ikaw ay madaling kapitan ng mga pag-atake ng dyablo. Ang kagalakan ay isang saloobin, ito ay isang pamumuhay. Maaari mo itong linangin at mamuhay sa kapaligirang iyon sa buong buhay mo. Hindi mo itatapon ang kagalakan sa bintana, kapag naunawaan mo na ang kagalakan, ay maaaring magdala sa iyo ng lahat ng iyong ninanais at ipinagdarasal. Hindi mo hahawakan ang paghihirap at itatapon ang kagalakan. Sa halip, panghahawakan mo ang kagalakan at itatapon ang bawat paghihirap mula sa kaaway. Ang kagalakan ay hindi lamang isang malabong mekanismo ng pagtakas upang manhid sa iyong pinagdadaanan at linlangin ang iyong sarili sa pag-isip na ang mga bagay ay maayos kahit na hindi. Ang kagalakan ay isang katiyakan sa salita ng Diyos na hindi kailanman mabibigo. Alam mong nangako ang Diyos sa iyo at hindi magsisinungaling.
Sigurado ka na ang kanyang presensya ay kasama mo at sa pamamagitan niya, mayroon ka ng iyong pagkatao at lahat ng kailangan mo sa buhay. Ang naayos na katiyakan na ito ay nagpapasigla sa iyong pag-asa at nagsisimula kang makakita ng mga posibilidad bago pa man ito magpakita. Ang iyong tingin ay lumilipat mula sa limitadong kasalukuyan at makikita mo ang mga bagay na hindi nakita ng iyong mga mata na kanyang inihanda para sa iyo. Makikita mo kung paano tataas ng malaki ang iyong huli. Makikita mo ang mga pagpapala na dumarating sa maraming bahagi para sa iyo. Makikita mo ang langit na bumukas at ang ulan ng Diyos ay bumabagsak sa iyo. Nakikita mo na ang iyong sarili na gumaling kahit nakahiga sa sickbed na iyon. Nakita ni Abraham ang mga bagay na hindi parang ito. Ano sa palagay mo ang tumatakbo sa isip niya nang tawagin siya ng Diyos at ng mga tao sa paligid na Abraham, kahit na wala siyang anak? Habang mas tinawag nila siyang ama ng maraming bansa, at tumugon siya, mas nakita niya ang kanyang sarili sa katotohanan ng sagot na iyon. Panahon na para gawin mo rin ito para sa iyong sarili. Tingnan ang iyong sarili sa liwanag ng salita ng Diyos, at simulan ang pagbigkas ng mga salitang iyon hanggang sila ay maging isang nahayag na katotohanan sa iyong buhay. Ang paghihintay upang matanggap ang mga pagpapakita ng mga pangako ng Diyos ay maaaring ang pinakamahirap para sa karamihan. Gusto mong matapos na ang sakit. Nais ng Diyos na matapos din ito ngayon, ngunit ang kanyang ngayon ay hindi ang iyong ngayon. Madalas iba ang timing niya sa iyo. Iyon ay dahil gumagawa siya ng mga bagay para sa iyong agarang kaginhawahan at sa iyong ikabubuti. Dinala ka niya sa prosesong ito para sa isang dahilan. Kaya ano ang magiging saysay kung inalis niya ito nang walang nagawa? Isipin kung nakalabas si Joseph sa bilangguan para lamang bumalik sa pagkaalipin. Ano kaya ang kaluwalhasyan ng kwentong iyon? Ang ngayon ng Diyos ay noong nanaginip si Paraon, hindi noong bumalik ang mayordoma sa palasyo. Sinasabi ng Isaias 55:8 bawas siyam. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi inyong mga pag-iisip, ni ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayon din ang aking mga daan ay mas mataas kaysa sa inyong mga lakad at ang aking mga pag-isip kaysa sa inyong mga pag-isip. Ang pakiramdam ng pagkaantala ay kadalasang paghahanda ng Diyos. Inihanay niya ang mga pangyayari, itinatayo ang iyong pagkatao, at inilalagay ka upang matanggap ang kanyang mga pagpapala. Magtiwala na ang kanyang oras ay perpekto. Tulad ng isang dalubhasang pintor, hinahabi niya ang bawat hibla ng iyong kwento sa isang obra maestra, kahit na hindi mo pa nakikita ang buong larawan. Kung maaari kang maniwala at magalak bago ito makita, kung ano ang makikita mo sa huli ay humanga sa iyo. Sa lahat ng sinabi nito, nakakaramdam ka na ng lakas, bumubulusok sa saya, at nagpapasalamat na nakapanood ka ng ganitong video sa oras na ito ng iyong buhay. Gayunpaman, ito ang simula at hindi ang wakas. Isa itong paglalakbay, at isang kasinungalingan para sa akin na sabihin sa iyo na malayo na ang narating ni Satanas. Nakikita niya ang iyong kagalakan at nagagalit siya na nakawala ka sa yakap ng kalungkutan. Pero hindi pa siya nakakalayo. Siya ay magtatago, maghahagis ng ilang mga palaso dito at doon, magpapaalala sa iyo ng nakaraan, magpapakita sa iyo kung ano ang hindi gumagana, magbubulong ng mga tanong na magdadala ng pagdududa sa iyong isipan, at gagawin ang lahat ng kanyang naiisip upang maibaba ka mula sa mataas na lugar na ito. Wala siyang hawak na kapangyarihan laban sa iyo maliban sa ibinigay mo sa kanya. Kaya huwag mong hayaang takutin ka nito. Maaari kang gumawa ng mga praktikal na hakbang araw-araw upang mapanatili ang kagalakan at pag-asa at muling pasiglahin ang apoy ng iyong kagalakan at pag-asa kapag naramdaman mong nawawala ito. Narito ang ilan sa mga ito. Numero 1, sabihin ang buhay tungkol sa iyong sarili. Ipahayag ng malakas ang mga pangako ng Diyos. Sabihin, natapos na ang malungkot kong mga araw. Dinala ako ng Diyos sa kagalakan. Ang umaga ko ay narito na. Ang pagsasalita ng katotohanan ng Diyos ay maaaring baguhin ang iyong pananaw at palakasin ang iyong pananampalataya. Huwag tumigil sa pagsasabi nito.
Gawin itong bahagi ng iyong pang-araw-araw na gawain at isa sa mga unang bagay na gagawin mo sa umaga. Magsalita ka hanggang makita mo. Pagkatapos makita ito, huwag tumigil sa pagsasalita para panatilihin ito. Bilang 2, kumapit sa banal na kasulatan. Ihanda ang iyong sarili sa mga kasulatan. Kung hindi mo alam noon, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang iyong isip ang larangan ng digmaan. Bawat pag-atake ng dyablo ay pinupuntirya ang iyong isip. Alam niya na kapag nakaya niyang maghasik ng binhi sa iyong isipan, iyon na ang katapusan. Tutulungan mo siyang palagin ang binhi. Kaya ikaw ay isang hakbang sa unahan kapag napuno mo ang bawat bahagi ng iyong puso ng salita ng Diyos. Bombard ang iyong sarili ng labis sa mga banal na kasulatan na hindi ka nagbibigay ng puwang para sa mga salitang hindi naaayon sa mga banal na kasulatan. Sinasabi ng Biblia na ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. Magbasa ng Biblia, makinig sa audio na Biblia, at ilagay ang salita ng Diyos sa estratehikong paraan sa paligid ng iyong bahay, lugar ng trabaho, kotse, at saan man ka gumugugol ng maraming oras. Pagnilayan ang mga talatang nagpapaalala sa iyo ng mga pangako ng Diyos. Isulat ang mga ito, kabisaduhin ang mga ito, at hayaang bumaon ng malalim sa iyong puso. Bigkasin ang mga ito at talakayin ito sa mga kaibigan. Panatilihin ang salita sa iyong puso at labi, at pananatilihin mo ang iyong pag-asa, pananampalataya, at kagalakan. Bilang 3, humanap ng espiritual na komunidad. Gaya ng nabanggit kanina, nagsasalita ka ng salita sa mga kaibigan. Nangangahulugan ito na mayroon kang isang kumpanya ng mga katulad ng pag-isip, masaya, at nakatuong mga tao na maaari mong ibahagi ang iyong pananampalataya. Huwag ihiwalay ang iyong sarili. Makipag-ugnayan sa mga pinagkakatiwalaang kaibigan, pamilya, o komunidad ng pananampalataya. Hayaang manalangin ang iba kasama mo at ipaalala sa iyo ang kabutihan ng Diyos. Siguraduhin na napapaligiran mo ang iyong sarili ng mga ganitong uri ng tao, dahil kung hindi ka direktang mapuntahan ng dyablo, gagamitin niya ang mga malalapit sa iyo. Mag-isip tungkol sa 1 segundo. Ang iyong samahan ay makabuluhan. Sinasadya at hindi nila naimpluwensyahan ka. Natagpuan mo na ba ang iyong sarili na gumagawa ng mga bagay dahil ginagawa ito ng isang taong malapit sa iyo? Iyan ang kapangyarihan ng pagsasamahan. Kailangan mo ng isang komunidad na nagpapaalala sa iyo na ang Diyos ay mabuti kapag bumaba ang iyong pananampalataya, mga taong hahawak sa iyong mga kamay sa panalangin kapag nanghina ka, mga taong mamamagitan para sa iyo. Kapag sinabi ng Biblia na ang 2 ay mas mabuti kaysa sa 1, ito ay nagsasalita ng mabuting pagsasamahan, hindi ang mga taong sisira sa iyo. Kung wala kang ganoong komunidad, humingi sa Diyos ng isa, at iugnay ka niya sa kanila. Numero 4, pagsamba sa kabila ng bagyo. Maaaring iangat ng pagsamba ang iyong espiritu at muling ituon ang iyong puso sa Diyos. Kahit na ayaw mo, piliin mong sumamba. Ito ay isang makapangyarihang gawa ng pananampalataya. Dapat kang magpasya na buhayin at panatilihin ang iyong kagalakan. Ang pagpupuri sa Diyos, kahit sa pinakamadilim na unos ay nagpapanatili sa iyong puso na nakatuon sa Kanyang katapatan, kapangyarihan, at kakayahan. Nagsisimula kang makita ang higit pa sa Kanya at mas kaunti kung ano ang mali. Before you know it, hindi ka na overwhelmed or down. Maaaring pakiramdam na imposible ang pasasalamat kapag malungkot ka, ngunit isa ito sa pinakamabisang paraan upang mailipat ang pagtuon. Kailangan mong magnilay kung gusto mong tapat na purihin ang Diyos. Ang mga kanta na iyong kinakanta, mga awit na iyong nabasa, at mga salitang iyong sinasabi ay nakakatulong sa prosesong ito. Kapag ipinahayag mo siya bilang isang manggagamot, naaalala mo ang oras na pinagaling ka niya, at maaari kang tumuon sa kanyang kakayahan na gawin itong muli. Ang pagsamba ay isang diskarte. Kung hindi mo alam, sasamantalahin ka ng kalaban. Kung kailangan mong hintayin na maging maayos ang lahat para sambahin ang Diyos, maaaring hindi mo ito magawa. Maaaring ito ang kasinungalingang pinaniwalaan mo na kailangang maayos ang lahat para magsaya ka at magkaroon ng dahilan para magdiwang. Bueno, hindi ganito ang sinabi ng Biblia.
Sa halip na mabalisa at mag-alala, ipinaalam mo ang iyong kahilingan sa Diyos ng may pasasalamat. Pakinggan mong muli, inilalagay mo ang iyong kahilingan sa harap niya ng may pasasalamat, hindi sama ng loob at pag-ungol. Ang paghiling ng may pasasalamat ay isang mahusay na pagpapahayag ng pananampalataya na gagawing posible ang lahat ng bagay sa iyo. Kapag nagpapasalamat ka sa Diyos para sa kung ano ang mayroon ka, kahit sa gitna ng kalungkutan, ito ay tulad ng pagtatanim ng mga binhi ng pag-asa. Kinikilala ng pasasalamat na ang Diyos ay mabuti pa rin, tapat at gumagawa. Binabago nito ang iyong pananaw at binubuksan ang iyong puso upang matanggap ang kanyang kapayapaan. Gusto mo ba ng kapayapaan na lampas sa lahat ng pangunawa kahit sa bagyo? Simulan ang pagpuri sa Diyos ngayon. Numero 5, itala ang iyong paglalakbay. Ang sabi ng Biblia, purihin ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat ng kanyang mga pakinabang. Madaling kalimutan. Sana hindi ito totoo, pero totoo. Kahit na ang pinakamatalas na pag-iisip ay makakalimutan ang kabutihan ng Diyos. Ganito ang nangyari sa mga Israelita. Mabilis nilang nakalimutan at bumalik sa pag-ungol at pagreklamo. Dumarating ang kalungkutan kapag wala ka ng pag-asa, ngunit kung maaalala mo na ginawa niya ito noon, maaari kang magtiwala na gagawin niya ito muli. Tandaan na isulat ang iyong mga iniisip, mga panalangin, at kung paano nakikipag-usap ang Diyos sa iyo. Sa paglipas ng panahon, magagawa mong lumingon at makikita ang kanyang katapatan. Ang aklat na iyon ang iyong pupuntahan sa mga gabing iyon, kapag pinipigilan ka ng kaaway na matulog para mag-alala ka. Pumili ka ng iyong munting aklat ng mga alaala at muling isinasabuhay ang kabutihan ng Diyos. Ito ang magpapasigla sa iyong pananampalataya at magagawa mong manatiling nagpapasalamat sa Diyos. Kapag nais ng kaaway na papaniwalain ka na siya ay hindi tapat, ang maraming aklat na puno ng kanyang kabutihan ay magiging masyadong nakikita sa ebidensya upang baliwalain. Manalangin tayo. Panginoon, lumalapit ako sa iyo ngayon na may mabigat ngunit may pag-asa sa puso, dahil alam kong ikaw ang Diyos na nakakakita sa akin sa aking kalungkutan at nangangako sa akin ng kagalakan sa umaga. Itinataas ko ang aking kaluluwa sa iyo. Kunin mo ang aking mga pasanin ng kalungkutan, at mga pakikibaka sa buhay. Hinihiling ko sa iyong banal na presensya na punuin ang aking puso at isipan ng kapayapaan, kaaliwan, at katiyakan na matatapos ang aking mga malungkot na araw. Ikaw ang aking kanlungan at lakas, isang napakalaking tulong sa problema. Kapag nalulungkot ako sa aking mga kalagayan, ipaalala sa akin na ikaw ang aking ligtas na lugar, ang aking angkla sa bagyo. Kapag ang gabi ay mahaba at ang aking mga luha ay tila walang katapusan, tulungan mo akong marinig ang iyong malumanay na boses na bumubulong, narito ako. Hindi kita iiwan o pababayaan. Ang iyong salita ay nagpapahayag na ang pag-iyak ay maaaring tumagal ng isang gabi, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Alam kong walang panahon ng kalungkutan ang tumatagal magpakailanman, dahil ikaw ang Diyos na ginagawang sayaw ang pagluluksa at binibihisan ako ng kagalakan. Tulungan akong magtiwala sa iyong perpektong oras at maniwala na ginagawa mo ang lahat ng bagay ng sama-sama para sa aking ikabubuti, kahit na hindi ko ito nakikita. Kapag ako'y pagod, dala-dala ang mga pasanin na napakabigat, hinihiling ko ang iyong pahinga. Jesus, inanyayahan mo akong lumapit sa iyo kapag ako ay pagod at nabibigatan, nangako sa akin ng kapahingahan para sa aking kaluluwa. Turuan mo akong ilagay ang aking mga pasanin sa iyong paanan at magtiwala na ang iyong pamatok ay madali at ang iyong pasanin ay magaan. Palitan mo ang aking kabigatan ng gaan ng iyong kapayapaan at kagalakan. Bigyan mo ako ng kagalingan para sa aking wasak na puso, nababagabag na isip at pagod na espiritu. Ikaw ang dakilang manggagamot at kayang ayusin ang nasira at ibalik ang nawala. Kapag nakikipaglaban ako sa depresyon, pagkabalisa, o kawalan ng pag-asa, hinihiling ko ang iyong supernatural na ugnayan. Tanggalin ang mga tanikala ng kawalan ng pag-asa at palitan ang mga ito ng panibagong kahulugan ng layunin at pag-asa. Punan mo ang bawat puwang sa loob ko ng iyong pag-ibig,
sapagkat ang iyong pag-ibig ay perpekto at nagpapalayas ng lahat ng takot. Ama, humihingi ako ng lakas at tiyaga habang naglalakad ako sa aking mga lambak. Ipaalala sa akin na ang mga lambak ay hindi mga destinasyon kundi mga landas. Ipaalam sa akin na naglalakad ka sa tabi ko sa bawat hakbang ng daan. Palakasin mo ang aking pananampalataya na maniwala na kahit sa gitna ng aking mga pagsubok, inihahanda mo ako ng isang hapag, pinahiran mo ng langis ang aking ulo, at pinababayaan ang aking saro ng mga pagpapala. Turuan mo akong magpasalamat kahit sa kalungkutan ko. Alam kong inililipat ng pasasalamat ang aking pagtuon mula sa kung ano ang kulang sa akin, tungo sa kung ano ang mayroon ako, at nagbubukas ito ng pinto para sa iyong kapayapaan na mapuno ang aking puso. Salamat sa mga awa na madalas kong hindi napapansin. Salamat sa hininga sa aking mga baga, sa pagmamahal ng mga kaibigan at pamilya, sa kagandahan ng nilikha, at sa pag-asa ng mas maliwanag na bukas. Tulungan mo akong huwag kalimutan na kahit sa pinakamadilim na panahon, ikaw ay mabuti, at ang iyong mga awa ay bago tuwing umaga. Nagdarasal ako para sa isang komunidad ng mga taong katulad ng pag-isip. Palibutan ako ng mga taong magsasalita ng buhay, mag-aalok ng suporta, at gagabay sa akin sa aking mga paghihirap. Mangyaring gawin din akong isang sistema ng suporta para sa iba. Tulungan mo akong maging mga kamay at paa ni Jesus, na nagpapaabot ng pagmamahal, pakikiramay, at paghihikayat sa mga nangangailangan nito. Tulungan mo akong pasanin ang mga pasanin ng iba. Salamat sa pagiging taga-aliw, manggagamot, at pinagmumula ng pag-asa. Naniniwala akong matatapos na ang gabi at darating ang umaga. Ang kagalakan ay narito, ang paggaling ay narito, ang pagpapanumbalik ay narito, at ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng kaluwalhasyan, karangalan, at papuri para sa iyong ginagawa at gagawin sa aking buhay. Salamat sa saya na nararamdaman ko ngayon dahil alam kong malalampasan ako nito at sa bawat season na pinagdadaanan ko. Sapagkat sa pangalan ni Jesus, dalangin ko, Amen. Salamat sa panonood. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, mabuting i-like ito, ibahagi, at mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga video na tulad nito. Pagpalain ka ng Diyos.